Sa isang makasaysayang hakbang, inaprubahan ng House of Representatives ng Pilipinas noong Mayo 21, 2024 ang House Bill No. 1043, na kilala rin bilang Universal Social Pension for Senior Citizens Act. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong magbigay ng buwanang pensyon sa lahat ng senior citizens sa bansa, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Ayon sa datos ng Department of Social Welfare and Development, (YAGE), sa mahigit 12 milyong senior citizens sa bansa, 4 na milyon lamang ang kasalukuyang tumatanggap ng 1,000 buwanang pensyon bilang indigent beneficiaries. Sa ilalim ng bagong panukalang batas, lahat ng senior citizens ay makakatanggap ng 500 kada buwan sa unang taon na itataas sa 1,000 sa loob ng 5 taon kahit pa sila ay may ibang pinagkukunan ng pensyon. Ang panukalang batas ay inakda ni Rep. Milagros Aquino magsaysay ng United Senior Citizens Party List na nagsabing ang pagpasa nito ay isang makabuluhang hakbang upang matiyak ang kalusugan at kapakanan ng lahat ng senior citizens. Ayon sa kanya, the passage of the Universal Social Pension Bill is not just for those who have walked before us, but for the generations whose journeys have only begun. Star 35 Panandang Pandagdag 2 Philippine News Agency Panandang Pandagdag 2 Politiko. Panandang Pandagdag 2. Ang ESV, sa pakikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management at iba pang stakeholders, ay inatasang suriin at, kung kinakailangan, ayusin ang halaga ng social pension tuwing 2 taon, batay sa iba't ibang pangangailangan ng senior citizens at mga kaugnay na economic indicators. Bukod dito, ang pamamahala ng programa ay ililipat mula sa YAGE patungo sa National Commission of Senior Citizens, NACSI, sa loob ng 3 taon. Philippine News Agency Panandang Pandagdag 1 Politiko. Panandang Pandagdag 1 Politiko. Panandang Pandagdag 1 Star 35 Panandang Pandagdag 1. Ang panukalang batas ay may layuning alisin ang means testing na kasalukuyang ginagamit upang matukoy kung sino ang karapat-dapat tumanggap ng pensyon. Sa kasalukuyan, tanging ang mga indigent senior citizens lamang ang kwalipikado. Ngunit sa ilalim ng bagong panukala, lahat ng senior citizens ay makakatanggap ng pensyon, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Ang mga senior citizens ay may karapatang mag-opt-out o tumanggi sa Universal Social Pension Program kung nais nila. Philippine News Agency. Ang Commission on Human Rights, CIRE, ay nagpahayag ng buong suporta sa panukalang batas, na nagsasabing ito ay isang hakbang patungo sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga senior citizens at sumasalamin sa pangako ng bansa sa kanilang kapakanan. Sa Senado, mayroong panukalang batas si Sen. Risa Hontiveros na naglalayong magbigay ng 1,500 buwanang pensyon sa lahat ng senior citizens. Ayon sa kanya, ang Universal Pension System ay mas simple, epektibo, at tinitiyak ang seguridad para sa mga Pilipinong may mababang kita, habang binabawasan ang mga pagkakataon ng korupsyon sa antas ng grassroots. Senate of the Philippines. Ang ESA, sa pamamagitan ni Secretary Rex Gatchalian, ay nagpahayag ng buong suporta sa panukalang batas, na nagsasabing ito ay patas at makakatulong upang gawing mas simple ang kanilang trabaho. Ayon sa kanya, we are fully supportive of it, and it will certainly make our lives so much simpler. Philippine News Agency. Ang panukalang batas ay kasalukuyang nasa Senado at inaasahang tatalakayin bago matapos ang kasalukuyang Kongreso. Kapag ito ay naipasa at naisabatas, ito ay magbibigay ng karagdagang suporta sa ating mga nakatatanda. Para sa karagdagang impormasyon at updates, huwag kalimutang i-like at subscribe ang aming channel. I-share din ang video na ito upang mas maraming kababayan ang makaalam. Maraming salamat sa panonood.